Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating Senador Bong Revilla sumuko sa PNP. Volunteer responder sa Cebu landfill collapse nasawi sa sepsis. Panibagong protesta kontra korupsyon kasado na sa EDSA People Power Anniversary sa February 25. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Voluntaryong sumuko sa Philippine National Police o PNP si dating Senador Bong Revilla sa Camp Crame, Quezon City nitong Lunes, January 19. Kasunod dito ng paglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, kaugnay ng umano'y anomalya sa 92.8 million peso flood control project sa Pandi, Bulacan. Alas 8:15 ng gabi nang sumuko si Revilla kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Sa parehong araw ay naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Revilla at 6 na iba pa sa kasong malversation at falsification na walang rekomendadong piyansa. Ayon sa mga piskal ng Ombudsman, umano'y tumanggap si Revilla ng 76.9 million pesos mula sa proyekto sa pakikipagsabuatan sa mga opisyal ng DPWH. Kabilang rin sa arrest warrant sina Bryce Hernandez at JP Mendoza na inaresto sa Senado kagabi. Samantala, bago ang pagsuko, sinabi ni Revilla sa isang video message na haharapin niya ng walang takot ang kaso dahil anya, wala siyang kasalanan. Nasawi ang 50 anyos na volunteer responder dahil sa septic shock matapos lumahok sa search and rescue operations sa Barangay Binaliw landfill collapse sa Cebu City. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, namatay ang volunteer noong Linggo, Enero 18 dahil sa komplikasyon mula sa impeksyon sa paa. Ang biktima, isang security guard, ay nagresponde sa insidente mula January 10 hanggang 12 at nagkaroon umano ng paltos sa paa dahil sa tuloy-tuloy na pagsusuot ng bota sa landslide site. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang tulong sa naulilang pamilya, gayon din sa mga kaanak ng 36 na kataong na-recover sa nag-collapse na landfill matapos ang 10 araw na paghahanap. Muling magdaraos ng malawakang kilos protesta ang iba't ibang grupo kasabay ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa February 25, 2026. Kasunod ito ng mga nagdaang anti-corruption rallies sa Luneta, EDSA at ilan pang lugar noong nakaraang taon. Ayon sa bagong alyansang Makabayan, maglulunsad sila ng demonstrasyon bilang pagtutol sa umano'y kabiguang papanagutin ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa korupsyon. Binatikos din nila ang pambansang budget at ang kakulangan umano ng investigasyon sa alegasyong kickbacks. Samantala, inihayag naman ng Kilusang Bayan kontra Kurakot na magkakaroon rin sila ng anti-corruption rally upang kalampagin ang administrasyon kaugnay ng mga irregularidad sa flood control projects. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.